Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Meron na pong sariling YouTube channel si Kuya Vera, ay si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Baka minsan kasi Lito, una, Lito and Vera. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Po mga kabisnes, Vera and Lito official. Yan, official na po sila mga kabisnes. Na sila ay isa na excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa langaran ng larangan ng YouTube channel. Thank you po, Ate Kuya. Please subscribe, like, and share. Yun no. Salamat. Naimbag daw tayo amin mga kabisnes. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisnes namin minamahal. Saan man panig kayong mundo naroroon, yun no? Tara po mga kabisnes at samahan niyo po ako sa panibago pong recipe at luto na ating gagawin ngayon for today's video. So tara mga kabisnes, samahan niyo po akong mag-ready ng mga sangkap natin. So yun, So ayan mga kabisnes, naglagay lang po ako ng tubig sa kaserola at naghugas po ako ng ating luya at pinitpit ko po sa baygayat. So tara po mga kabisnes, mabilis ang luto lang po tong ating gagawin at tinanghali na po ako sa pagluluto kasi may ginawa pa po ako. So tara po mga kabisnes, yan po yung aking luya. Dinamihan ko po kasi masarap po dito sa recipe na to yung madaming luya para hindi rin po malangsa yung ating isda. Opo, may isda po tayong lulutuin. Yung isda pong lulutuin natin mga kabisnes ay naprito ko na. So, mabilis ang luto lamang to. Pagkatapos po ng luya ay nagpiprepare na rin po ako ng sibuyas. Yan po mga kabisnes. Isang malaking sibuyas lang po yung aking ilalagay dyan. At mayroon po akong kamatis. Lalagyan din po natin ng kamatis. So, tara mga kabisnes, prepare muna natin itong mga to bago po natin isalang. So, ayan pa mga kabisnes namin minamahal, nalagay na rin po natin yung kamatis. Lalagyan na rin po natin ng paminta, asin. Yun po mga kabisnes. Bago po natin isalang, pakuluan po natin muna mga kabisnes. At syempre, habang pinapakuluan po natin ay re-ready ko na rin po yung mga gulay mga kabisnes. Ang available lang po na gulay dito sa bahay ngayon ay repolyo at saka pechay bagyo. So, pyesang isda ang ating lulutuin mga kabisnes. At itong version na to ay version ko lang po. Sana po kung may version po kayong iba, kung pwede nyo pong ituro sa akin ay willing ko pong matutunan at thank you very much po in advance. At kung anong available na gulay dito mga kabisnes at available na mga sangkap ay yun na lang din po ang aking inilagay para hindi na po lumabas at hindi na rin po bumili ng panibagong mga gulay. So, tara po mga kabisnes at ready po natin ang ating mga gulay. Samahan nyo po ako. So ayun mga kabisnes, tapos ko na pong gayatin yung pechay bagyo at saka repolyo. Pinagsama ko na sila mga kabisnes at parehas naman silang madali lang po maluto. So ayun, hugasan ko na lang po mga kabisnes.
At yun nga po mga kabisnes, pagkatapos kong hugasan yung mga gulay natin ay lilinisan ko na rin po yung ating mga nagamit para hindi na po matambak sa ating lababo. So yun po mga kabisnes. So ayun po mga kabisnes na minamahal, gusto ko lang din pong kunin itong pagkakataon na to para po ikwento sa inyo itong mga to. May mga nagre-request po kasi sa mga luto-luto ko na vlog, dapat po pinapakita ko raw po na tinitikman at kinakain din nila ate ka-business at nila kuya ka-business yung aking mga niluluto. Syempre, minsan po kasi mga ka-business, ang binablog ko na lang ay yung aking about sa pagluluto at paglilinis sa bahay. Hindi naman po laging maisasali ko sila ate kuya sa aking mga vlog kasi po mga ka-business ay alam naman po nating busy ang mga schedule nila. So sana po naiintindihan nyo po yung part na yun mga ka-business. So yun po mga ka-business, kulong-kulo na po yung ating sabaw. So siguro po mga ka-business meron na pong 5 minutes na pinapakulo ko para po kasi maglasa yung luya sa ating sabaw. At syempre ilalagay na po natin tong pritong isda. So, kung mapapansin nyo mga ka-business, dikit-dikit po siya. Nung nakaraan ko pa po prinito, ganyan po kasi ako mga ka-business. Nung nakaraan ko pa po prinito, then nilagay ko po ulit sa freezer. Para po matagal yung buhay. Syempre, hindi ko naman po agad-agad niluto lahat nung nagprito ako. So, siya nga po pala mga ka-business, mas masarap din po pala to pagka ang pinagsabaw may yung hugas bigas. So yun mga ka-business, yung pangalawang hugas po ninyo ng bigas yun. Mas masarap po yung pagluluto ng ganito. Pero syempre, kanya-kanyang version pa rin po yan mga ka-business. Ako po yung unang nilagay ko po mga ka-business ay tubig na galing sa gripo. Tapos dinagdagan ko po nung naghugas ako ng bigas ay hindi ko na po pala naipakita. Dinagdag ko rin yung pangalawang hugas bigas dito. So yan mga ka-business, nilagay na rin po natin yung sili para po maglabas na yung aroma ng sili. Tapos ilalagay na rin po natin yung gulay. Diba po sabi ko sa inyo mga ka-business, mabilis ang luto lang po to. Ang matagal lang po dito ay yung pagpapakulo po ng sabaw. Kasi po yung ating isda ay naluto naman na po mga ka-business. So yun mga ka-business, pagkalagay po natin ng gulay, isang kulo na lang po to. At okay na po siya mga ka-business. So, pagkalagay po natin ng gulay ay medyo inilublob lang po natin siya sa sabaw. At antayin na lang po natin siyang kumulo mga ka-business. At okay na ang ating pesang isda. So, yun mga ka-business. Syempre, ulitin ko, ang version na to ay version lang po ni Vera. At syempre, kunin ko na rin po itong pagkakataon na to para magpasalamat po pala sa lahat ng tumatangkilik ng Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, at syempre sa mga kapatid naming kagwangs. At isama na rin po natin ang mga reactors. At syempre po sa mga ibang may mga YouTube channel po, mga ka-business. So yun, malapit na po. Luto na po itong mga ka-business namin minamahal. So tara na po at lasahan na natin. At nung tanghaling tapat naman po mga ka-business ay pinaliguan ko naman si Gio, ang baby ni Boss Dave at ni Ate Jal. So tara po mga ka-business, napakabait po niyang paliguan mga ka-business namin minamahal. Ganyan lang po siya. So hindi ka na po mahihirapan kung siya ay pinaliguan mo. Mamaya naman po mga ka-business ay yung mga nasa labas naman ang aking papaliguan para po mapreskuhan din itong mga alaga nating mga doggy dogs. Tara po mga ka-business, samahan nyo po muna akong magpaligo sa cute na baby na to.